Pakiramdam ko noon ay pinipirmahan ko ang tuluyang pagguho ng lahat ng pinangarap ko kasama ang lalaking nangakong mananatili habang buhay. Habang hawak ni Victor ang panulat, malinaw kong narinig ang pangungutya ng aking biyenan na tila unti-unting dumudurog sa natitira kong lakas. Wala na siyang silbi, ilayo na ninyo siya rito, malamig niyang sabi. Ngunit hindi nila alam na sa likod ng bawat luha at bawat gabi ng pagdurusa, may isang bagong lakas na unti-unting nabubuo sa loob ko. Akala nila tapos na ang kwento ko, ngunit iyon pa lamang ang simula. Sa huli, sino nga ba ang tunay na mawawalan? Ang taong pinagkaisahang maliitin o ang mga taong isinugal ang lahat dahil sa kanilang kasakiman at panlilinlang? Siguraduhin mo lang, Victor, na sa sandaling mailipat na sa pangalan mo ang lahat ng lupain at ang shares sa kumpanya, agad mo siyang ipapasok sa mental hospital. Hindi na natin kailangan sa pamamahay na ito ang isang asawang laging umiiyak at wala sa sarili. Isang malaking pabigat lang ang babaeng yan. Ang boses ni Doña Remedios ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwas sa katahimikan ng pasilyo. Sa labas ng pinto, napatigil ang paghakbang ni Colleen. Hawak niya ang paboritong asul na jacket ni Victor na kapapaplansa lang niya. Isang munting kilos ng pagmamahal para sa asawang tanging sandigan niya matapos mawala ang kanilang anak. Ang init na nagmumula sa tela ng jacket ay tila unti-unting naging yelo sa kanyang mga kamay. "Don't worry, Ma. Pirma na lang ang kulang," sagot ni Victor. Ang boses na dati ay nagpapatulog sa kanya sa gabi sa pamamagitan ng mga matatamis na pangako. Ngayon ay puno ng panlalamig at kasakiman. Naniwala naman siya nang sabihin kong para ito sa seguridad ng future namin. Konting acting lang na nag-aalala ako sa health niya, mabilis siyang nauto. Akala siguro niya, talagang concerned ako. Isang malakas at mapang-uyam na tawa ang narinig ni Colleen mula sa loob ng silid. Ang kanyang biyenan, ang babaeng tinawag niyang mama at pinaglingkuran ng higit pa sa kanyang sariling ina, ay kasalukuyang nagdiriwang sa gitna ng kanyang pagkawasak. Ang bawat halakhak ay tila isang sampal na nagpamanhid sa buong katawan ni Colleen. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig at ang hangin sa kanyang paligid ay tila naglaho na nag-iwan sa kanya ng pakiramdam ng pagkalunod sa tuyong lupa. Dahan-dahang napatingin si Colleen sa kanyang kanang kamay. Mayroon pang bakas ng tinta roon. Ang tintang ginamit niya ilang minuto lang ang nakalilipas para pirmahan ang mga dokumentong magbibigay kay Victor ng kapangyarihan sa lahat ng ari-ariang pinaghirapan ng kanyang yumaong ama. Akala niya, ang pirmang yon ay simbolo ng kanilang pagkakaisa sa gitna ng dusa. Hindi niya akalain na yun na pala ang huling pako sa kanyang sariling kabaong. Nararamdaman niya ang isang matinding pagsikip sa kanyang dibdib. Tila may isang mabigat na kamay na pilit pinipiga ang kanyang puso hanggang sa wala nang matirang dugo rito. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha dahil sa pagdadalamhati sa kanyang anak, ngayon ay nanunuyo at naninigas sa matinding pait. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sipain ang pinto at kumprontahin ang mga taong tinuring niyang pamilya. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila barado ng libo-libong tinig. Walang anumang tunog ang lumabas sa kanyang mga labi. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at marahas na tibok ng kanyang sariling puso na tila isang tambol ng babala. Ang jacket na hawak niya ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri at lumapag sa sahig ng walang anumang ingay. Katulad ng tahimik na pagguho ng kanyang buong mundo. Ang amoy ng pabango ni Victor na kumapit sa tela ay tila naging amoy ng nabubulok na bangkay sa kanyang pang-amoy. Tumingala si Colleen, pilit na pinipigilan ang anumang hikbi na maaaring magbunyag sa kanyang kinaroroonan. Sa kanyang isipan, naglaro ang imahe ng kanyang ama at ng kanyang sanggol. Sila ba ang susunod na mabubura sa alaala kapag siya ay ikinulong na sa loob ng 4 na sulok ng isang puting silid?
Sila ba ang naging pain para sa bitag na ito? Sa dilim ng pasilyo, ang isang matapang na police lieutenant na dati ay hindi nanginginig sa harap ng mga kriminal, ngayon ay nakatayo bilang isang biktima ng pinakamasakit na uri ng pagtataksil. Ang bawat salita ng kanyang asawa ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig, na nagiiwan ng isang katanungang nagpapadugo sa kanyang kaluluwa. Ito ba ang halaga ng aking katapatan? Ito ba ang katapusan ng aking laban? O ang simula ang isang impyernong ako mismo ang magpapatakbo? Ang bawat hakbang ni Colleen palayo sa pintong iyon ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog na unti-unting nabaon sa kanyang kaluluwa. Kailangan niyang kumilos ng mabilis, kailangang maging isang anino na walang bakas bago pa bumukas ang pinto at makita siya ng dalawang ahas na nagpaplano ng kanyang kamatayan. Mabilis niyang pinulot ang jacket sa sahig, pilit na pinatitigas ang kanyang mga kamay na nanginginig at naglakad patungo sa dulo ng pasilyo kung saan matatagpuan ang kanilang silid. Nang marinig niya ang pag-click ng pinto sa silid ni Doña Remedios, mabilis na pumasok si Colleen sa kanilang kwarto at sumandal sa likod ng pinto. Ang kanyang hininga ay gulo-gulo, tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Pinunasan niya ang kanyang mukha, pilit na inaalis ang anumang bakas ng luha at palitan ito ng isang ekspresyong walang buhay. Doon, sa harap ng malaking salamin, tinitigan ni Colleen ang kanyang sariling refleksyon. Ang mga matang dati ay puno ng talino at tapang bilang isang opisyal ng batas ay tila naging dalawang madilim na balon ng kawalan. Ito ang gusto nyo, di ba? Isang baliw. Ibibigay ko sa inyo ang hinahanap nyo. Bulong niya sa hangin. Ang kanyang tinig ay malamig pa sa simoy ng gabi. Sinubukan niyang ngumiti, isang ngangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata, isang ngangiting tila isang maskara na dahan-dahang kumakabit sa kanyang mukha. Nabalik lamang siya sa realidad nang marinig ang mahinang pagkatok sa pinto. Ito ang tunog na dati ay nagpapatibok ng kanyang puso sa tuwa. Ngunit ngayon ay nagdadala ng kilabot sa kanyang bawat himaymay. Ang pagpihit ng doorknob ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng isang dula-dulaan kung saan ang buhay niya ang nakataya. Colleen, love, handa na ang dinner. Pinagluto ka ni Mama ng paborito mong siningang para guminhawa ang pakiramdam mo. Malambing na tawag ni Victor pagpasok niya. Lumapit siya kay Colleen at hinawakan ang balikat nito. Isang haplos na tila naging hapos ng isang malamig na reptilya sa balat ng babae. Hindi sumagot si Colleen. Nanatili siyang nakatitig sa kawalan, ang kanyang mga balikat ay nakalaylay, at ang kanyang mga labi ay bahagyang nakabukas, tila isang taong nawawala sa loob ng sariling isipan. Hinayaan niyang akayin siya ni Victor pababa sa hapagkainan, kung saan naghihintay ang kanyang biyenan na may suot na maskara ng pag-aalala. Maupo ka, iha. Kailangan mong kumain para bumalik ang lakas mo. Masyado ka nang pinahihina ng sobrang pag-iisip sa anak niyo. Wika ni Doña Remedios habang dahan-dahang isinasalin ang mainit na sabaw sa mangkok ni Colleen. Sa ilalim ng liwanag ng chandelier, napansin ni Colleen ang mabilis at palihim na pagdukot ng matanda sa isang maliit na puting tableta mula sa kanyang bulsa at ang mabilis na paghalo nito sa sabaw habang kunwari ay inaayos ang kutsara. Ang amoy ng asim ng sinigang ay tila naging amoy ng lason sa pandama ni Colleen. Alam niyang bawat subo niya ay isang hakbang patungo sa pagkawala ng kanyang malay at katinuan. Ngunit kailangan niyang maglaro. Kailangan niyang maniwala sila na tagumpay ang kanilang plano. Sa isang pagkakataon na tumalikod si Doña Remedios para kumuha ng tubig at si Victor naman ay abala sa kanyang cellphone, mabilis na inilabas ni Colleen ang isang makapal na telang napkin mula sa kanyang kandungan. Sa isang iglap, ibinuhos niya ang kalahati ng sabaw sa loob nito at mabilis na itinago sa ilalim ng kanyang hita, habang ang kabilang kamay ay patuloy na humahawak sa kutsara na tila walang nangyari. Ang sarap po, Ma! Garalgal na sabi ni Colleen
Ang boses niya ay tila isang bata na naghahanap ng kalinga, isang pag-arte na nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang sakit. Nakita niya ang pagpapalitan ng makahulugang tingin ni na Victor at Doña Remedios. Ang mga ngiting tagumpay sa kanilang mga labi ay nagpaalab sa apoy ng paghihiganti sa loob ni Colleen. Matapos ang hapunan, sinimulan na ni Colleen ang kanyang palabas. Tumayo siya at biglang tumawa ng mahina. Pagkatapos ay nagsimulang makipag-usap sa isang bakanting upuan sa tabi niya. "Baby, bakit hindi mo kinakain ang gulay mo?" sabi ni Papa. "Kailangan mong lumakas," malambing na sabi ni Colleen habang hinihimas ang hangin. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nanlalaki, tila may nakikitang hindi nakikita ng iba. "Victor, tingnan mo. Mukhang talagang malala na siya," bulong ni Doña Remedios. Ang boses ay puno ng pekeng awa, ngunit ang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Kailangan na natin siyang maipa-confine bago pa siya makapanakit ng sarili o ng ibang tao. Tumango si Victor. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pait. Ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng mesa sa sobrang excitement. Inakay niya si Colleen pabalik sa kwarto. Iniisip na ang gamot ay nagsisimula ng gumana dahil sa lalong pagiging lito at lulutang-lutang ng asawa. Nang makaalis na si Victor sa kwarto upang makipag-usap muli sa kanyang ina sa ibaba, mabilis na kumilos si Colleen. Kinuha niya ang basang napkin mula sa kanyang bulsa, ang napkin na sumipsip sa lason na dapat ay nasa loob na ng kanyang katawan. Kailangan niyang itapon ito sa lugar na hindi agad makikita, ngunit sa kanyang pagmamadali at paghina ng kanyang diwa dahil sa matinding stress, hindi niya napansin na may ilang patak ng malapot na sabaw ang kumapit sa gilid ng basurahan sa kusina. Nanglen siyang bumaba para itapon ito sa ibaba. Habang naglalakad si Victor patungo sa kusina para kumuha ng alak, ang kanyang mga mata ay napatigil sa isang bagay na kuminang sa ilalim ng ilaw. Yumuko siya at dinampot ang telang napkin na bahagyang nakasilip sa labas ng basurahan. Ang tela ay basa, malagkit, at may amoy ng sinigang na kakahain lang nila. Dahan-dahang naningkit ang mga mata ni Victor. Inamoy niya ang tela at pagkatapos ay tumingin sa hagdanan patungo sa kwarto ni Colleen. Ang pagdududa ay nagsimulang gumapang sa kanyang isipan, tila isang malamig na hangin na nagdadala ng panganib. "Colleen, ano ba talagang ginagawa mo?" bulong ni Victor sa sarili. Ang kanyang boses ay puno ng suspisya habang mahigpit na nilalamukot ang napkin sa kanyang palad. Ang mga yapak ni Victor sa hagdanan ay tila bawat tibok ng isang orasan na nagbabanta ng kapahamakan. Sa loob ng kwarto, nararamdaman ni Colleen ang malamig na pawis na namumuo sa kanyang noo habang nakahiga siya sa kama. Pilit na pinapanatiling pikit ang kanyang mga mata at payapa ang kanyang paghinga. Ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay naninigas sa takot. Ngunit ang kanyang isipan ay nananatiling matalas, naghahanda sa susunod na hakbang ng kanyang asawa. Bumukas ang pinto ng walang babala. Ang liwanag mula sa pasilyo ay pumasok sa silid na nag-iwan ng isang mahabang anino ni Victor sa sahig na umabot hanggang sa paanan ng kama. Narinig ni Colleen ang marahas na paglamukot ng tela, ang telang napkin na nadiskubre ni Victor. "Colleen, alam kong gising ka pa," bulong ni Victor. Ang boses niya ay walang halong lambing, kundi isang matalim na pagdududa. Lumapit siya sa gilid ng kama at marahas na hinila ang kumot ni Colleen. "Bakit basa ang napkin na ito ng sinigang? Bakit tila itinapon mo ang pagkaing ibinigay sa iyo ni Mama?" Dahan-dahang iminulat ni Colleen ang kanyang mga mata. Hinahayaang maging malabo ang kanyang paningin at walang focus ang kanyang titig. Tumingin siya kay Victor, pagkatapos ay sa napkin at isang mahina at nakapanindig balahibong tawa ang lumabas sa kanyang mga labi. "Ayaw niya, Victor.
Ang baby ayaw niya ng mainit na sabaw. Garalgal na sabi ni Colleen habang itinuturo ang bakanting espasyo sa kanyang tabi. Sabi niya, napapaso raw ang dila niya, kaya pinunasan ko ang bibig niya. Pero ayaw pa rin niya. Naitapon ko yata, hindi ko na matandaan. Napatigil si Victor. Ang galit sa kanyang muka ay napalitan ng isang halong pandidiri at pagkalito. Tinitigan niya ang asawa, sinusubukang basahin kung may anumang bahid ng pagsisinungaling sa mga mata nito. Ngunit ang nakita lang niya ay ang tila nanginginig na kaluluwa ng isang babaeng tuluyan ng nilamon ng pighati. Marahas niyang ibinalibag ang napkin sa sahig at tumalikod. Baliw na nga, bulong ni Victor sa sarili bago tuluyang lumabas at ibinalandra ang pinto. Nang muling bumalik ang katahimikan, hinintay ni Colleen ang paglipas ng ilang oras hanggang sa masiguro niyang malalim na ang tulog ng lahat sa bahay. Dahan-dahan siyang bumangon, ang bawat galaw niya ay tila isang magnanakaw sa sarili niyang tahanan. Ang kanyang destinasyon ay ang dulo ng kanang bahagi ng bahay, ang lumang silid-aklatan ng kanyang ama na matagal nang hindi binubuksan mula nang pumanaw ito. Ang hangin sa loob ng silid ay amoy alikabok at lumang papel. Isang amoy na nagdala sa kanya ng panandaliang hapdi ng pangungulila. Lumapit siya sa malaking mesa na gawa sa narra. Ang lugar kung saan dati siyang kinakandong ng kanyang ama habang nagbabasa ng mga ulat. Hinanap ng kanyang mga daliri ang isang lihim na compartment sa ilalim ng drawer, isang bagay na tanging silang dalawa lang ang nakakaalam. Sa loob nito, nahanap niya ang isang maliit na kwaderno, ang personal na talaarawan ng kanyang ama. Ngunit sa kanyang pagbukas, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Halos kalahati ng mga pahina ay marahas na pinunit, na nag-iwan lamang ng mga tulis-tulis na gilid ng papel. Sa huling pahinang natira, may isang maikling sulat na tila mabilisang isinulat. Ang tinta ay kumalat sa ilang bahagi dahil sa panginginig ng kamay. Lason sa gatas, libo-libong pamilya ang nanganganib. Hindi ko hahayaang manahimik ang kumpanya. Victor, bakit mo ito ginawa? Nanginig ang mga kamay ni Colleen habang binabasa ang mga salitang iyon. Hindi lang pala pera ang motibo ni Victor. Ang kanyang asawa ay kasabwat sa isang krimen na pumatay hindi lamang sa kanyang ama, kundi posibleng sa sarili rin nilang anak. Ang gatas na ibinibigay ni Victor sa kanilang sanggol noon. Ang gatas na galing sa sarili nilang kumpanya. Isang matinding hapdi ang gumuhit sa kanyang dibdib. Isang sakit na mas matindi pa sa anumang pisikal na sugat. Sa gitna ng kanyang pagluha, isang kakaibang pakiramdam ang nagpatayo sa mga balahibo sa kanyang batok. Ang katahimikan ng gabi ay tila nabasag ng isang banayad na paggalaw sa labas ng bintana. Dahan-dahang lumingon si Colleen. Sa labas, sa gitna ng kadiliman ng hardin at sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, may isang bulto ng tao na nakatayo malapit sa malaking puno ng mangga. Ang anino nito ay mahaba at nakakatakot, at ang mga mata nito, na tila kuminang ng tamaan ng liwanag, ay nakatitig ng diretso sa kanya sa loob ng silid. Hindi gumagalaw ang anino, tila ba isa itong estatwa na nagmamasid sa bawat galaw ni Colleen. Sino ang nakakaalam na narito siya? Sino ang nagmamanman sa kanya sa gitna ng hating gabi? Tanging ang mga patay na lamang ba ang maaari kong pagkatiwalaan sa mundong ito? Ang tanong na ito ay paulit-ulit na humahagupit sa isipan ni Colleen habang tinatahak niya ang madilim at madulas na landas patungo sa sementeryo. Ang amoy ng basang lupa at ang halimuyak ng mga natutuyong bulaklak ay tila yumayakap sa kanya sa gitna ng katahimikan ng madaling araw. Dito, sa harap ng puntod ng kanyang ama, tanging ang kislap ng mga kandila ang nagbibigay ng liwanag sa kanyang nagdurusang mukha. Lieutenant Navarro, akala ko ay hindi ka na darating. Isang baritono at pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan mula sa likuran ng isang malaking puno ng mahogany.
Lumabas mula sa dilim si Sergeant Enzo, ang kanyang tapat na kasamahan sa serbisyo. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ang mga mata ay sumasalamin sa lungkot na nakikita niya sa kanyang hinahangaang opisyal. Salamat sa pagpunta, Enzo. Alam mong delikado ito para sa ating dalawa. Mahinang sagot ni Colleen. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na kristal na anumang sandali ay maaaring mabasag. Lumapit si Enzo at tumayo sa tabi niya. Iginagalang ang distansya at ang pighati ng babae. Hindi ko kayang manood lang habang unti-unti kang winawasak ng mga taong yon, ma'am. Nag-imbestiga ako ng palihim tungkol sa aksidenteng ikinamatay ng iyong ama. Tama ang hinala mo. Bago pumanaw si Sir, mayroon siyang hawak na file, isang listahan ng mga batch ng gatas na kontaminado na pilit na itinatago ni Victor sa publiko. Nararamdaman ni Colleen ang muling paghapdi ng kanyang puso. Ang bawat salita ni Enzo ay tila isang kumpirmasyon na ang lalaking pinangakuan niya ng hanggang sa kamatayan ay siya ring arkitekto ng kanyang impyerno. Ang hangin sa sementeryo ay tila naging mas malamig, nanunuot sa kanyang mga buto. Kailangan natin ng ebidensya, Enzo. Ang diary ni Papa ay kulang-kulang. Kailangan ko ng patunay na magdadala sa kanila sa likod ng rehas. Determinadong sabi ni Colleen, bagamat ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakakuyom sa ilalim ng kanyang itim na balabal. Bago sila maghiwalay, may dinukot si Enzo mula sa kanyang bulsa. Isang bagay na kuminang ng tamaan ng liwanag ng buwan. Iniabot niya ito kay Colleen nang may matinding paggalang. Ito ang kanyang badge, ang simbolo ng kanyang dangal na iniwan niya sa opisina nang tangkaing sumuko sa buhay dahil sa depresyon. Itago niyo ito, ma'am. Hindi kayo isang baliw na asawa lang. Kayo ay isang alagad ng batas. Para ito sa oras na handa na kayong bawiin ang lahat ng ninakaw nila sa inyo. Taimtim na sabi ni Enzo. Dahan-dahang hinawakan ni Colleen ang bakal ng badge. Ang lamig nito ay tila nagbigay ng init sa kanyang naghihingalong pag-asa. Ang sandali, kung saan muli niyang naramdaman na mayroon pa siyang halaga, na hindi pa siya tuluyang naglalaho. Gayunpaman, ang pagbabalik ni Colleen sa mansyon ay hindi naging madali. Halos mag-umaga na nang makalusot siya sa gate, ngunit sa kanyang pagpasok sa kusina upang kumuha ng tubig, bumungad sa kanya si Victor na nakatayo sa dilim, may hawak na baso ng alak at may matatalim na mata. Saan ka nanggaling, Colleen? Ang lamig ng balat mo at may amoy ka ng kandila at lupa. Tanong ni Victor. Ang kanyang boses ay puno ng panganib habang dahan-dahang lumalapit sa asawa. Hinahanap ko lang ang baby. Sabi niya, gusto niyang makita ang mga bituin. Sagot ni Colleen sa kanyang pinaka-inosenteng boses, bagamat ang puso niya ay tila gustong tumalon sa kanyang lalamunan. Tinitigan siya ni Victor ng matagal. Tila sinusukat ang bawat hibla ng kanyang katotohanan bago siya hinayaang makaakyat. Ngunit sa kabilang bahagi ng mansyon, sa loob ng madilim na silid ni Doña Remedios, ang matanda ay hindi natutulog. Hawak niya ang kanyang telepono, ang kanyang mukha ay nababakas ng isang malupit na ngiti sa ilalim ng liwanag ng screen. Siguraduhin mong wala siyang takas. Utos ni Doña Remedios sa kabilang linya. Huwag mong aalisin ang paningin mo sa kanya. Gusto kong malaman kung sino ang kinakausap niya sa labas ng bahay na ito. Kung kailangang dumanak ang dugo para manatiling lihim ang lahat, gawin mo. Sa labas ng bintana, isang lalaking nakauniporme ng itim ang tumango at dahan-dahang naglaho sa kadiliman. Bit-bit ang isang kamera na may mahabang lente. Ang panganib ay hindi na lamang nasa loob ng tahanan. Ngayon, ang bawat hakbang ni Colleen ay mayroon ng nakatalagang presyo. Akala ko ba, mahal mo ako, Victor? Akala ko ba, ako lang? Ang mga salitang ito ay tila mga tuyot na dahon na tinatangay ng hangin sa loob ng isipan ni Colleen habang nakatitig siya sa isang maliit at itim na cellphone na nakatago sa ilalim ng kutsyon ng kanilang sofa sa library. Hindi ito ang phone na madalas gamitin ng kanyang asawa. Ito ay isang lihim na kagamitan
Isang imbakan ng mga kasinungalingang hindi niya kailanman inakala. Ang bawat pag-vibrate ng gadget na yon sa kanyang palad ay tila isang kuryenteng nagpapanginig sa kanyang buong pagkatao. Isang mensahe ang lumitaw sa screen. Maghihintay ako sa dating lugar, love. Sabik na akong marinig na tapos na ang lahat. Ang bawat titik ay tila isang patak ng asido sa puso ni Colleen. Hindi na siya nag-atubili. Sa tulong ng kanyang mga kasanayan bilang isang investigador, nagawa niyang sundan ang sasakyan ni Victor ng gabing iyon. Habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak ng marahan, tila nakikiramay sa kanyang nagbabadyang pagluha. Ang bawat pag-ikot ng gulong ay tila paglapit sa isang katotohanang mas masahol pa sa kamatayan. Huminto ang sasakyan ni Victor sa harap ng isang marangyang kondo sa labas ng lungsod. Mula sa kanyang madilim na sulok, nakita ni Colleen ang paglabas ng isang babae mula sa lobby. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makilala niya ang mukhang iyon. Si Monica, ang dating matapat na sekretarya ng kanyang ama, ang babaeng itinuring nilang bahagi ng pamilya. Nakita ni Colleen ang pagyakap ni Victor kay Monica. Isang yakap na puno ng pagnanasa at pag-aari. Isang yakap na kailanman ay hindi na ibinigay sa kanya mula nang mamatay ang kanilang anak. Ang tawa ni Monica ay tila isang matalim na huni na bumibiyak sa katahimikan ng gabi. Kaunti na lang, Monica. Narinig ni Colleen ang boses ni Victor, dala ng hanging amoy ulan. Kapag naipasok na siya sa ospital at nakuha na natin ang lagda ng mga board members, magiging atin na ang lahat. Wala nang makakapigil sa atin, katulad ng dati. Sana ay ginawa mo na yan noon pa, bago pa man mawala ang bata. Sagot ni Monica, habang hinahaplos ang mukha ni Victor. Masyado kang naging maingat. Kung hindi dahil sa akin, baka hanggang ngayon ay nagpapanggap ka pa ring tapat na asawa. Ang bawat salita ay tila isang mitya na nagpasabog sa huling bakod ng pasensya ni Colleen. Ang katotohanan ay mas mapait pa sa lason. Ang kanilang relasyon ay nagsimula pa noong buhay pa ang kanyang anak. Doon ay iniisip niya na sila ang pinakamasayang pamilya sa mundo. Ang pagkawala ng kanyang anak ay tila naging isang pagkakataon lamang para sa dalawang ahas na ito na mas mapabilis ang kanilang maitim na balak. Nararamdaman ni Colleen ang pagdaloy ng mainit na luha sa kanyang pisngi. Ngunit ang luhang ito ay hindi galing sa pangungulila, kundi sa isang matinding poot na unti-unting nagpapatigas sa kanyang puso. Ang kanyang mga kamay, na dati ay marunong lamang magmahal, ngayon ay nanginginig sa pagnanais na makuha ang katarungan. Inilabas niya ang kanyang sariling telepono. Dahan-dahang itinaas ang lens ng kamera upang kuhanin ang larawan ng dalawa bilang ebidensya. Sa gitna ng kanyang panginginig at sa dilim ng gabi, hindi niya napansin na ang kanyang mga daliri ay nadula sa settings ng kanyang device. Isang biglaang pagsabog ng liwanag, ang flash ng kamera, ang tumama sa madilim na pasilyo kung saan siya nagtatago. Ang liwanag na yon ay tila isang kidlat na nagbunyag sa kanyang kinaroroonan. Napatigil sina Victor at Monica. Ang kanilang mga mukha na kanina ay puno ng katuwaan, ngayon ay nabakas ng matinding gulat at takot. Lumingon si Victor sa direksyon ni Colleen. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa dilim. "Sino yan?" sigaw ni Victor. Ang kanyang boses ay puno ng babala habang mabilis na humahakbang patungo sa kinaroroonan ni Colleen. Ang tibok ng puso ni Colleen ay tila isang tambol na nagbababala ng kamatayan. Wala siyang mapagtataguan at ang anino ni Victor ay papalapit na sa kanya, handang lamunin ang huli niyang pag-asa. "Tandaan mo ito, Colleen. Sa bahay na ito, ako ang batas at ikaw ang basura." Ang boses ni Monica ay tila isang malapot na lason na dumidikit sa bawat sulok ng silid ni Colleen. Isang araw pa lamang ang nakakalipas matapos ang muntik ng pagkakahuli kay Colleen sa labas ng kondo at ngayon, ang ahas ay pumasok na mismo sa loob ng kanyang pugad. Ipinakilala ni Victor si Monica bilang isang specialist nurse
na mag-aalaga raw sa kanya, ngunit alam ni Colleen ang katotohanan. Si Monica ang magiging bantay at tagapagpahirap sa kanya sa loob ng sarili niyang tahanan. Nakahiga si Colleen sa kama. Pilit na pinapanatili ang kanyang mga mata na walang fokus, tila isang manikang gawa sa basahan. Nararamdaman niya ang malamig na daliri ni Monica na humahaplos sa kanyang buhok, isang haplos na puno ng pandidiri at panunuya. Sayang ka, Lieutenant. Matalino ka sana, pero mas matalino ang asawa mo. Akala mo ba ay hindi ka niya napansin kagabi? Kung hindi ka lang mabilis na nakapagtago sa ilalim ng mga basura, baka doon pa lang ay tinapos na niya ang kwento mo. Bulong ni Monica. Ang kanyang bibig ay malapit sa tainga ni Colleen habang tinitiyak na walang ibang nakakarinig. Hindi gumagalaw si Colleen. Sa loob ng kanyang dibdib, ang bawat salita ni Monica ay tila isang baga na nagpapaninga sa kanyang puot. Naalala niya ang tulong ni Alona, ang mabait na kapitbahay na nakakita sa kanya kagabi na basang-basa at nanginginig sa takot. Si Alona ang nagbukas ng maliit na pintuan sa likod ng bakod at nagkanlong sa kanya bago pa siya maabutan ni Victor. Heto, iha, kumain ka muna ng mainit na kanin. Huwag kang susuko, nararamdaman kong may katarungang darating para sa'yo. Ang mga salitang yon ni Alona ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas upang harapin ang impyernong ito. Isang simpleng plato ng kanin at tuyo, ngunit iyon ang pinakamasarap na pagkaing natikman ni Colleen dahil iyon lamang ang tanging bagay na walang halong panlilinlang. Sa kasalukuyan pumasok si Victor sa silid na may hawak na tray ng pagkain. Ang kanyang mukha ay balot ng isang pekeng maskara ng pag-aalala na nagpapasuka kay Colleen. How is she, Monica? Tanong ni Victor. Ang boses niya ay malambing, ngunit ang mga mata ay malamig na tumitingin sa kanyang asawa. Ganoon pa rin, love. Minsan ay tumatawa, minsan ay umiiyak ng walang tunog. Mukhang kailangan na talaga natin siyang ilipat sa pasilidad sa lalong madaling panahon. Delikado na siya para sa sarili niya. Sagot ni Monica habang kinukuha ang tray mula kay Victor. Lumapit si Victor at hinawakan ang kamay ni Colleen. Colleen, makinig ka. Para sa ikabubuti mo ito. Sa susunod na linggo, dadalhin ka namin sa isang lugar kung saan mas magiging payapa ang isip mo. Doon, makakasama mo na ang baby natin sa mga panaginip mo. Ang bawat salita ni Victor ay tila isang hatol ng kamatayan. Ang payapang lugar na sinasabi niya ay ang madilim na silid ng isang mental institution kung saan tuluyan na siyang mawawala sa mundo. Nararamdaman ni Colleen ang paghigpit ng hawak ni Victor sa kanyang kamay. Tila isang bakal na gapos na nagpapaalala sa kanya na wala na siyang takas. Sa gitna ng tensyon, isang maliit na detalye ang nakita ni Colleen mula sa gilid ng kanyang mga mata. Isang maliit na bote ng gamot ang inilapag ni Monica sa ibabaw ng side table. Hindi ito ang karaniwang gamot na ibinibigay sa kanya. Ang label nito ay may nakasulat na sedative, high dosage. Alam ni Colleen ang ibig sabihin nito. Plano nilang patulugin siya ng tuluyan bago ang nakatakdang paglipat sa kanya. Inumin mo ito, Colleen, para hindi ka na mahirapan, sabi ni Monica habang iniaabot ang isang baso ng tubig na may halong gamot. Tumingin si Colleen sa baso, pagkatapos ay kay Victor at huli ay kay Monica. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok, tila isang orasan na malapit nang tumunog. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon niya. Kung iinumin niya ito, wala na siyang pagkakataong lumaban pa. Ngunit bago pa man madikit ang baso sa kanyang mga labi, isang malakas na tunog ng pagkabasag ng paso ang narinig mula sa baba. Kasunod ang sigaw ni Doña Remedios na tila may nakitang hindi kanais-nais. Victor! Monica! Bumaba kayo rito. May nangyayari sa labas. Napatigil ang dalawa. Mabilis na binitiwan ni Victor ang kamay ni Colleen at nagmamadaling lumabas ng silid kasunod si Monica.
Naiwang mag-isa si Colleen sa loob ng madilim na kwarto, hawak ang baso ng lason sa kanyang nanginginig na kamay. Dahan-dahan siyang bumangon, ang kanyang mga mata ay naglalayab sa determinasyon. Tiningnan niya ang bintana, kung saan nakita niya ang isang anino na mabilis na naglaho sa dilim ng hardin. Alam niyang hindi siya nag-iisa. Ngunit ang mas mahalagang tanong ay, ano ang nakita ni Doña Remedios na nagdulot ng ganoong matinding takot sa matanda? Ang bawat patak ng puting likidong yun ay hindi pala sustansya, kundi isang dahan-dahang lason na kumikitil sa mga pangarap na hindi pa man lamang nagsisimula. Ang kaisipang ito ay tila isang malupit na hagupit sa diwa ni Colleen habang maingat siyang bumababa sa bintana ng kanyang silid gamit ang mga pinagdugtong-dugtong na kumot. Ang gulo sa ibaba, ang pagkakabasag ng mga mamahaling paso ni Doña Remedios na pakana pala ni Enzo bilang liban ang nagbigay sa kanya ng ilang minutong kalayaan. Sa dilim ng gabi, mabilis siyang naglaho sa pagitan ng mga matatayog na halaman sa hardin. Bit-bit ang bigat ng kanyang nakaraan at ang pait ng kanyang kasalukuyan. Sinalubong siya ni Enzo sa likurang bahagi ng kalsada, malayo sa mga mata ng mga gwardiya. Hindi sila nag-usap, tanging isang seryosong tingin lamang ang namagitan sa kanila bago mabilis na pinaharurot ang sasakyan patungo sa isang luma at tila inabandonang bodega sa labas ng Maynila. Ang amoy ng kalawang at napanis na hangin ang sumalubong sa kanila sa pagbukas ng kinakalawang na pintuan. Dito nila itinatago ang mga ebidensyang hindi nila kayang sunugin, ma'am. Bulong ni Enzo habang iginagala ang liwanag ng kanyang flashlight. Ang mga batch ng gatas na may kontaminasyon, dito nila muling nilalagyan ng bagong label bago ilabas sa merkado. Naglakad si Colleen sa pagitan ng matatayog na salansan ng mga kahon. Ang bawat hakbang niya ay tila pagpasok sa isang libingan ng mga sikreto. Sa gitna ng bodega, nakakita siya ng isang mesa kung saan may mga nakakalat na sticker at bote. Kinuha niya ang isa, isang maliit na bote ng gatas na pambata. Sa ilalim ng bagong label, may bakas pa ng orihinal na tatak, Batch isa 04-Z. Napatigil ang mundo ni Colleen. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig at ang kanyang hininga ay tila naging yelo sa kanyang lalamunan. Tandang-tanda niya ang numerong iyon. Iyon ang batch ng gatas na palaging ibinibigay ni Victor sa kanilang anak bago ito biglang magkasakit at bawian ng buhay. Ang alaala ng maliliit na kamay ng kanyang sanggol na pilit humahawak sa kanyang daliri habang unti-unting namumutla ay muling nagbalik, tila isang pelikulang puno ng dugo at luha. Nawala sa akin ang anak ko, mahinang sabi ni Colleen. Halos hindi marinig ang kanyang tinig dahil sa bigat ng dalamhating pasan niya. Hindi lang tungkol sa pera ang lahat ng ito, Enzo. May mga desisyong ginawa si Victor na nagdulot ng napakalalim na sugat sa ating pamilya. Mas pinili niyang protektahan ang pangalan at reputasyon ng kumpanya kaysa harapin ang katotohanan. Napapikit si Colleen habang pinipigilan ang pag-agos ng luha. At hanggang ngayon, marami pa ring buhay ang patuloy na naaapektuhan ng mga naging pagpili niya. Lumapit si Enzo at hinawakan ng balikat ni Colleen, ngunit hindi niya magawang alisin ang tingin ng babae sa bote. Hinalikan ni Colleen ang bote ng gatas. Tila ba ito ang huling bakas ng kanyang anak bago ito marahas na isinilid sa kanyang bag. Ang bawat luha na pumatak sa kanyang pisngi ay tila naging kislap ng apoy sa kanyang mga mata. Hindi na siya ang biktima. Siya na ang naglalayab na katarungan. Kailangang malaman ito ng mundo, Enzo. Kailangan nilang pagbayaran ang bawat buhay na kinuha nila. Sabi ni Colleen, ang kanyang tinig ay malamig at buo, malayo sa baliw, na asawang kinukutya ni Victor sa bahay. Ngunit sa gitna ng kanilang paghahanap ng iba pang dokumento, isang kakaibang tunog ang narinig nila mula sa labas. Ang tunog ng mga gulong ng sasakyan na huminto sa harap ng bodega, kasunod ang liwanag ng mga headlights na tumagos sa mga siwang ng pader.
Patayin mo ang ilaw, Enzo! Bulong ni Colleen habang mabilis na nagtatago sa likod ng isang malaking drum ng kemikal. Narinig nila ang pagpihit ng kandado ng malaking pinto. Isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw sa loob ng bodega. Isang boses na nagpataas ng lahat ng balahibo ni Colleen sa batok. Siguraduhin niyo na walang matitirang bakas dito sa loob ng isang oras. Susunugin natin ang buong bodegang ito ngayong gabi. Utos ni Victor sa kanyang mga tauhan. Ayoko nang may makitang Batch 104 kahit sa panaginip ko. Nararamdaman ni Colleen ang init ng hininga ni Enzo sa kanyang tabi. Kapwa sila hindi gumagalaw. Ang panganib ay ilang hakbang na lamang ang layo. Kung susunugin ang bodega, susunugin din sila sa loob nito. At ang mas masakit, kasama nilang mawawala ang huling ebidensya na maglalantad sa tunay na halimaw na si Victor. Sunugin ang lahat. Siguraduhin ninyong kahit abo ay walang matitira sa mga dokumentong yan. Tapusin na natin ito ngayong gabi. Ang mga salitang yon ni Victor ay tila isang hatol na umalingaw-ngaw sa loob ng bodega, kasunod ng amoy ng gasolina na mabilis na kumakalat sa hangin. Sa loob ng dilim, sa likod ng mga drum ng kemikal, nararamdaman ni Colleen ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Hindi lang ang ebidensya ang gustong burahin ni Victor, pati ang kanyang alaala at ang katarungan para sa kanyang anak ay balak nitong tupukin ng apoy. Narinig ni Colleen ang pagbagsak ng isang mitsa at sa isang iglap, ang liwanag ng apoy ay sumabog sa loob ng bodega. Ang lagablab ay tila isang gutom na hayop na mabilis na gumagapang sa mga tuyong karton at plastik. Ang usok na kasing itim ng kaluluwa ng kanyang asawa ay nagsimulang lumamon sa natitirang oxygen sa loob ng silid. Ma'am, kailangan na nating lumabas dito, doon sa maliit na bintana sa itaas. Bulong ni Enzo habang pilit na itinutulak ang isang mabigat na estante para magsilbing tuntungan. Sa gitna ng kaguluhan at ng naglalayab na init, isang matulis na dulo ng bakal mula sa bumagsak na estante ang sumabit sa binti ni Colleen. Naramdaman niya ang matalim na hapdi, ang mainit na daloy ng dugo na humahalo sa dumi at abo sa kanyang balat. Hindi siya sumigaw. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang sariling dugo. Pinipigilan ang anumang tunog na maglalantad sa kanila sa mga tauhan ni Victor sa labas. Nagawa nilang makalabas sa isang maliit na lagusan sa likod bago pa man tuluyang lamunin ng apoy ang buong gusali. Sa labas, habang nakatago sa gitna ng matatayog na talahib, pinanood ni Colleen ang pagtupok ng bodega. Ang bawat kislap ng apoy ay tila sumasalamin sa naglalayab na puot sa kanyang mga mata. Bagamat sugatan at nanghihina, ang bote ng gatas na nakuha niya ay mahigpit pa ring nakayakap sa kanyang dibdib. Nang makabalik sa mansyon sa tulong ni Enzo, kailangang kumilos ni Colleen na tila walang nangyari. Sa loob ng kanyang madilim na silid, sa gitna ng hapdi ng kanyang sugat, kinuha niya ang isang karayom at sinulid mula sa kanyang cabinet. Walang anesthesia, walang gamot na pampamanhid. Ang bawat tusok ng karayom sa kanyang sariling balat para tahiin ang sugat sa binti ay tila isang paalala ng bawat kasinungalingang ipinakain sa kanya ni Victor. Ang sakit ay nagiging lakas. Ang bawat patak ng dugo ay nagiging panata. Kinuha niya ang maliit at lukot na larawan ng kanyang anak sa ilalim ng unan. Hinalikan niya ito habang ang luha ay tahimik na pumapatak. Nailalanit ang mga sawa, anak. Ipinapangako ko sa iyo, bago matapos ang lahat, sila naman ang hihingi ng tawad sa harap ng apoy. Nabalik lamang siya sa realidad. Nang bumukas ang pinto, pumasok si Victor. Ang kanyang mukha ay balot ng pawis at amoy usok, ngunit may suot na maskara ng tagumpay. Lumapit siya kay Colleen na tila tulog na tulog at hinawakan ang kanyang mukha. Hindi ka na magiging problema pa, Colleen. Bukas, sa paggising mo, wala ka nang maaalala pa dahil sa bagong gamot na ito. Bulong ni Victor habang inilalabas ang isang syringe.
na may lamang malapot at madilim na likido. Ito ang mas malakas na sedative, ang gamot na tuluyang magpapatulog sa kanyang diwa bago ang nakatakdang pagdadala sa kanya sa mental institution. Nararamdaman ni Colleen ang malamig na dulo ng karayom na dumidikit sa kanyang braso. Alam niyang kung papayag siyang iturok ito, maaring hindi na siya magising pa sa tamang katinuan. Dahan-dahang iminulat ni Colleen ang kanyang mga mata. Sa halip na takot o pagkalito, isang malamig at matalim na titig ang ibinigay niya kay Victor, isang titig na hindi pa nakikita ng lalaki sa buong buhay nila. Victor, sigurado ka bang ako ang kailangang matulog o ikaw ang kailangang magising sa impyernong ginawa mo? Malamig na tanong ni Colleen. Ang kanyang boses ay tila isang multong bumangon mula sa hukay. Napatigil si Victor. Ang kanyang kamay na humahawak sa syringe ay biglang nanginginig. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang kabaong. Akala mo ba, sa pagmulat ng iyong mga mata, ay mababago mo ang tadhana mo? Ang isang asawang baliw ay mananatiling baliw sa paningin ng mundo. Colleen, wala kang mapupuntahan. Ang boses ni Doña Remedios ay tila isang malamig na hangin galing sa sementeryo na pumasok sa silid. Itinulak ng matanda ang pintuan nang malakas at pumasok. Hawak ang kanyang itim na rosaryo na tila ba ang pagiging madasalin ay makakapaghugas sa kanyang maruming konsensya. Sa likod niya, si Victor ay nakatayo pa rin, nanginginig ang kamay na hawak ang hiringgilya, tila isang batang nahuli sa isang maling gawain. Ma, gising siya. Alam niya ang lahat. Nauutal na sabi ni Victor. Ang kanyang mukha ay namumutla sa ilalim ng liwanag ng bumbilya. Lumapit si Doña Remedios kay Colleen. Ang kanyang mukha, na puno ng mga kulubot ng pagiging mapagmataas, ay nasa tapat na ng mukha ng kanyang minugang babae. Isang malupit na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi bago niya marahas na itinaas ang kanyang kamay upang sampalin si Colleen. Isang tradisyonal na paraan niya ng pagpapakita ng kapangyarihan. Ngunit bago pa man dumapo ang palad ng matanda sa pisngi ni Colleen, isang mabilis at matigas na pagkakahawak ang pumigil sa kanyang braso. Ang mga daliri ni Colleen, na sanay sa paghawak ng baril at sa pakikipagbuno sa mga kriminal, ay mahigpit na bumaon sa matandang balat ni Remedios. Walang panginginig, walang takot. "Huwag niyo nang subukan, Mama," malamig na sabi ni Colleen. Ang bawat salita ay tila isang bala na tumatama sa dibdib ng matanda. Ang babaeng sinasaktan niyo noon ay wala na. Ang nakikita niyo ngayon ay ang opisyal na magpapadala sa inyo sa impyernong kayo mismo ang gumawa. Marahas na binawi ni Doña Remedios ang kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at hiyang naramdaman sa harap ng kanyang anak. "Ang lakas ng loob mo. Akala mo ba ay natatakot ako sa'yo? Kahit ilabas mo pa ang lahat ng dokumentong yan, sino ang maniniwala sa isang babaeng may medical record ng pagiging mentally unstable? Isang tawag ko lang sa mga kaibigan ko sa husgado. Mabubura ang lahat ng sinasabi mo." Lumapit ang matanda at bumulong. Ang kanyang hininga ay amoy ng mapait na tsaa at pagkabulok. "Makinig ka, Colleen. Hindi lang kumpanya ang hawak namin. Alam namin kung nasaan ang pamilya ni Alona. Ang mabait mong kapitbahay na tumulong sa'yo? Isang maling galaw mo at sisiguraduhin kong ang mga anak niya ang susunod na iiyakan mo. Katulad ng pag-iyak mo sa anak mong hindi mo man lang nagawang protektahan." Ang bawat salita ni Remedios ay tila isang kutsilyong bumaon sa sugat ni Colleen. Ang kanyang internal crumbling ay nagsimula nang marinig ang banta sa pamilya ni Alona. Nararamdaman niya ang matinding kirot sa kanyang binti, nakakatahi lang. Tila ba ang bawat hibla ng sinulid ay gustong mapunit sa tindi ng kanyang tensyon. Ngunit hindi niya hinayaang makita ng matanda ang kanyang kahinaan. Ginagamit niyo ang mga inosente para protektahan ang sarili niyo? Ganyan na ba kayo kadesperado? Tanong ni Colleen, bagamat ang kanyang boses
ay bahagyang nanginig sa pag-aalala para kay Alona. Desperado? Hindi, iha. Practical lang kami. Tawa ni Doña Remedios habang inilalabas ang kanyang cellphone. Huwag mong kalimutan, hindi lang kami ang may kinalaman sa Batch 104. May mga taong mas makapangyarihan kaysa sa amin ang nakatayo sa likod ng kumpanyang ito. Mga taong hindi mangingiming ibaon ka ng buhay. Isang katanungan ang biglang sumagi sa isipan ni Colleen na nagpadagdag sa dilim ng misteryo. Sino ang tinutukoy ng matanda? Mayroon pa bang mas mataas na tao na nagpapatakbo sa likod ng mga anino na siyang tunay na nag-utos sa pagpatay sa kanyang ama? Lumabas ang mag-ina sa silid, muling ibinalandra ang pinto at iniwan si Colleen sa gitna ng katahimikan. Napasandal si Colleen sa dingding, dahan-dahang napaupo sa sahig habang hawak ang kanyang binti. Ang sakit ng katawan ay hindi mapapantayan ng bigat ng banta ni Remedios. Tumingala siya sa bintana kung saan ang anino ng gabi ay tila mas lalong nagiging mapanganib. Kung susuko siya, mawawala ng saysay ang sakripisyo ng kanyang ama at anak. Pero kung lalaban siya, dugo ng mga inosente ang maaaring dumanak. Sino ang tunay na nagmamay-ari ng mga kamay na pumatay sa aking pamilya? At hanggang saan ang kayang gawin ng aninong ito para manatili sa kadiliman? Walang sino man ang makakatakas sa bigat ng katarungang matagal nang ipinagkait. Balang araw, ang mga luhang itinanim nyo sa lupa ay aani ng bagyong tatapos sa inyong kasakiman. Ang bulong na ito ni Colleen ay tila isang panalangin at sumpa habang nakaluhod siya sa loob ng maliit at madilim na kapilya malapit sa bahay ni Alona. Sa gitna ng amoy ng sampagwita at unting nauupos na mga kandila, hindi siya nag-iisa. Sa kanyang harapan ay nakaupo ang 5 babae. Mga inang katulad niya ay nawalan din ng mga anak dahil sa laso ng batch 104. Ang kanilang mga mukha ay ukit ng kahirapan at labis na pighati. Ang mga kamay ay mag-aspang sa pagtatrabaho, ngunit ang kanilang mga mata ay naglalayab sa parehong apoy na nasa puso ni Colleen. Lieutenant Colleen, akala namin ay kinalimutan na kami ng mundo. Hikbi ni Aling Martha, habang mahigpit na hawak ang isang kupas na sapatos ng sanggol. Ang sabi nila, aksidente lang ang nangyari, pero alam naming may mali sa gatas na ibinigay namin sa aming mga anak. Hinawakan ni Colleen ang nanginginig na kamay ni Aling Martha. Sa gitna ng kanilang parehong sugat, nakahanap sila ng lakas. Hindi ito aksidente, Martha. Ito ay isang krimen na pinili nilang gawin para sa pera. At ipinapangako ko sa inyo, sa harap ng Diyos at ng aking yumaong ama, pagbabayaran nila ang bawat patak ng luhang ibinuhos nyo. Sa sulok ng kakapilya, lumabas si Enzo kasama ang isang matandang lalaki na tila hirap na sa paghinga. Siya'y si Mang Nestor, ang dating head guard sa bodega na tinanggal sa trabaho at binayaran para manahimik 10 taon na ang nakalilipas. Ang kanyang mukha ay puno ng hiya at pagsisisi. Ma'am Colleen, bago ako mawala sa mundong ito, gusto ko nang gumaan ang loob ko. Garalgal na sabi ni Mang Nestor habang iniabot ang isang maliit na digital voice recorder. Nandyan ang huling pag-uusap ni Sir Victor at ng isang lalaking hindi ko kilala ang mukha. Pero tinatawag niyang the chairman. Pinag-uusapan nila kung paano palalabasing aksidente ang pagkamatay ng inyong ama dahil masyado itong maraming nalalaman. Nararamdaman ni Colleen ang muling pagguho ng kanyang mundo sa narinig. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nawalan ng malay. Ang bawat salita ni Mang Nestor ay tila mga piyesa ng puzzle na sa wakas ay nabubuo na. Ang plano ay simple. Sa darating na memorial service para sa kanyang ama, isang engranding pagtitipon na gagamitin ni Victor upang ipakita ang kanyang tagumpay sa kumpanya. Doon nila ibabagsak ang katotohanan. Enzo, ihanda mo ang lahat ng dokumento. Alona, kailangan kong makapasok sa mansyon nang hindi nila napapansin ang aking pagbabago. Mula ngayon, ang baliw na si Colleen ay kailangang maging mas lalong baliw
Sa kanilang paningin, utos ni Colleen, ang kanyang boses ay puno ng stratehiya at determinasyon. Pagbalik niya sa mansyon, kailangang magsuot muli ni Colleen ng kanyang maskara. Pumasok siya sa kusina, nagpapanggap na lulutang-lutang ang isip, habang si Victor at Monica ay masayang nag-aalmusal, tila mga hari at reyna ng isang kahariang nakatayo sa mga bangkay. "Oh, gising na pala ang ating pasyente," uyam ni Monica habang humihigop ng kape. "Victor, siguraduhin mong nainom niya ang gamot niya kanina. Ha? Ayaw nating magkaroon ng eksena sa harap ng mga bisita sa susunod na araw." Ngumiti si Victor ng malupit at lumapit kay Colleen. Hinawakan niya ang panga ng asawa at pinilit itong humarap sa kanya. "Huwag kang mag-alala, love. Isang araw na lang at magiging malaya ka na sa lahat ng sakit na ito sa isang pasilidad na babagay sa'yo." Hindi sumagot si Colleen. Hinayaan niyang maging walang buhay ang kanyang mga mata habang si Victor ay tumalikod upang kumuha ng isang basong tubig. Ngunit sa kanyang pagtalikod, isang bagay sa ibabaw ng counter ang nakakuha ng atensyon ni Victor. Isang maliit na lalagyan ng gamot na dapat ay puno, ngunit ngayon ay nakabukas at ang mga tableta ay nakakalat sa ilalim ng lababo. Hindi dahil nainom, kundi dahil itinapon. Dahan-dahang lumingon si Victor kay Colleen. Ang kanyang mukha ay biglang nagdilim, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa matinding galit at suspisya. Lumapit siya sa basurahan at hinalukay ang loob nito hanggang sa mailabas niya ang mga hindi na inom na tableta na binalot ni Colleen sa tissue noong nakaraang gabi. "Colleen!" Ang boses ni Victor ay tila isang ungal ng isang hayop na nalamangan. "Kung hindi mo iniinom ang mga gamot mo, ibig sabihin ba nito ay gising na gising ang diwa mo sa lahat ng nangyayari dito?" Hinablot ni Victor ang braso ni Colleen nang marahas. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat ng babae. Ang lihim na plano ni Colleen ay tila nabunyag na bago pa man magsimula ang huling laban. "Niloko mo ako, Colleen. Akala mo ba ay ikaw lang ang marunong maglaro? Sa loob ng bahay na ito, ako ang Diyos na nagbigay sa iyo ng lahat. At ako rin ang Diyos na kukuha ng hininga mo." Ang boses ni Victor ay hindi na ang malambing na boses ng isang asawa. Ito ay isang malupit na hagupit na nagpangiwi sa buong pagkatao ni Colleen. Ang pagkakahawak ni Victor sa kanyang braso ay tila isang bakal na sipit na nagbabantang durugin ang kanyang mga buto. Marahas siyang hinalit ng lalaki patungo sa garahe. Hindi pinapansin ang kanyang pagpupumiglas at ang hapdi ng kanyang sugat sa binti na muling bumukas at nag-iiwan ng pulang mantsa sa sahig. "Bitawan mo ako, Victor! Alam ng buong mundo ang ginawa mo. Hindi mo na ako maitatago." Sigaw ni Colleen. Ang kanyang boses ay puno ng puot at tapang na matagal na niyang kinimkim. Isang malakas na sampal ang tumama sa kanyang pisngi na nagdulot ng panlalabo ng kanyang paningin at lasa ng bakal sa kanyang bibig. "Tumahimik ka! Walang makakarinig sa iyo sa pupuntahan natin." Isinakay siya ni Victor nang marahas sa loob ng sasakyan. Ang bawat pag-ikot ng gulong ay tila paglayo sa huling bakas ng pag-asa. Ang ulan ay nagsimulang bumuhos ng malakas. Ang mga patak nito sa bubong ng sasakyan ay tila isang libu-libong maliliit na tambol na nagbabadya ng kamatayan. Huminto sila sa isang mataas na bangin na nakaharap sa nagngangalit na dagat. Ang lugar kung saan matatagpuan ang isang lumang rest house ng pamilya na matagal nang inabandona. Dito, sa gitna ng unos at kadiliman, hinila ni Victor si Colleen patungo sa gilid ng bangin. Ang hangin ay humahampas sa kanilang mga mukha. Amoy alat at panganib. "Dito rin namatay ang tatay mo, Colleen. Hindi siya na aksidente. Ako mismo ang bumasag sa brake ng sasakyan niya habang nakatingin siya sa akin ng may pagtitiwala." Pag-amin ni Victor, ang kanyang tawa ay mas nakakatakot pa kaysa sa kulog na gumuguhit sa langit. "At ang anak natin, alam mo bang bago siya pumanaw, nakita ko ang listahan? Alam kong laso ng gatas na yon, pero mas mahalaga ang shares ko sa kumpanya.
kaysa sa isang sanggol na iiyak lang habang buhay. Ang bawat salita ni Victor ay tila isang matalim na sibat na tumatagos sa puso ni Colleen. Ang internal crumbling niya ay hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa tindi ng sakit na ang lalaking minahal niya ay isang halimaw na walang kaluluwa. Ang kanyang mga luhang humahalo sa ulan ay hindi na para sa sarili, kundi para sa katarungang matagal na niyang hinahanap. Hayop ka, Victor. Wala kang puso, bulong ni Colleen. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa sobrang galit. Puso. Ang puso ay para sa mga taong hinahayaang kontrolin ng damdamin ng kanilang mga desisyon. Colleen, ako, matagal ko nang iniwan ang bahaging iyon ng sarili ko. Malamig na sabi ni Victor. Mahigpit ang kanyang panga at puno ng desperasyon ang kanyang mga mata. Sa ilalim ng nagliliwanag na kalangitan dulot ng kidlat, lalo lamang naging mabigat ang tensyon sa paligid. Ngunit bago pa siya makakilos, isang malakas na tinig ang umalingaw-ngaw mula sa dilim ng mga puno. Victor, huwag ka nang gumawa ng anumang ikapapahamak mo. Napapaligiran ka na. Sa isang iglap, nabasag ang katahimikan ng gabi. Lahat ay natigilan habang hinihintay ang susunod niyang magiging pasya, si Enzo. Dumating siya kasama ang ilang matatapat na kasamahan. Ang kanilang mga flashlight ay tila mga bituin na tumutusok sa kadiliman. Ngunit bago sila makalapit, mabilis na hinablot ni Victor ang leeg ni Colleen at itinulak ito palapit sa gilid ng bangin. Ang patalim ay nakatutok sa lalamunan ng babae. Isang hakbang pa at isasama ko siya sa ilalim ng dagat. Sigaw ni Victor. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon. Ang katahimikan sa pagitan ng hangin at ulan ay naging kasing bigat ng kamatayan. Isang pagkakamali lang at mawawala ang lahat. Sa gitna ng tensyon, isang malakas na tunog ang bumiyak sa gabi. Isang tunog ng pagputok na nagmula sa direksyon ng kakahuyan. Isang bahagi ng balikat ni Victor ang tinamaan na naging sanhi ng kanyang pagbitaw kay Colleen. Ngunit sa kanyang pagbagsak, nahablot ni Victor ang laylayan ng damit ni Colleen at sabay silang nawalan ng balanse patungo sa madilim na kailaliman ng bangin. Ang huling nakita ni Colleen, bago ang lahat ay maging madilim, ay ang mukha ni Enzo na sumisigaw ng kanyang pangalan, habang ang lamig ng hangin ay tila yumayakap sa kanyang buong katawan sa isang mabilis na pagkahulog. Akala nila ay natapos na ang lahat sa ilalim ng mga hampas ng alon, ngunit hindi nila alam na ang tubig na dapat ay pumatay sa akin ang siyang naghugas sa aking takot. Ang lamig ng dagat ay tila isang libu-libong karayom na tumutusok sa balat ni Colleen. Ngunit ang galit sa kanyang puso ang nagsilbing init upang hindi siya tuluyang lamunin ng kadiliman. Sa kabutihang palad, ang kanyang pagbagsak ay nasalo ng malalambot na sanga ng mga puno sa gilid ng bangin bago siya tuluyang humampas sa tubig. Sa gitna ng ulan at putik, nararamdaman ni Colleen ang bawat kirot sa kanyang katawan, ngunit ang kanyang diwa ay mas malinaw pa sa sikat ng araw. Nahanap siya ni Enzo sa pampang, nanginginig at puno ng sugat, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng anumang bahid ng pagkatalo. Sa loob ng 3 araw, nanatiling tago si Colleen sa isang ligtas na bahay, habang ang balita sa labas ay nagsasabing siya ay nawawala at posibleng patay na. Pinanood niya sa telebisyon kung paano magpanggap si Victor ng matinding pighati sa harap ng media habang suot ang isang itim na armband at nagpapahid ng pekeng luha. Ngunit dumating na ang araw ng paggunita sa kamatayan ng kanyang ama. Ito ang araw na inakala ni Victor na siya na ang tuluyang magiging hari ng kumpanya. Sa loob ng malaking hall ng kanilang gusali, ang mga pinuno ng negosyo, media, at mga opisyal ay nagtitipon. Si Victor, na may benda pa sa balikat mula sa tama ng bala, ay nakatayo sa podium, handang magbigay ng kanyang talumpati. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamayabang, iniisip na wala nang makakahadlang sa kanyang kasakiman.
Ang aking yumaong biyenan ay isang inspirasyon at ang aking asawang si Colleen. Bagamat wala na siya, ipagpapatuloy ko ang kanyang pangarap. Wika ni Victor, habang ang kanyang ina na si Doña Remedios ay nakangiti ng buong ningning sa unahan. Ngunit ang katahimikan ng bulwagan ay biglang nabasag ng bumukas ang malaking pintuan sa likuran. Isang anino ang lumitaw mula sa liwanag ng pasilyo. Ang bawat hakbang nito ay tila isang tunog ng hatol na umaalingaw-ngaw sa buong silid. Lahat ng mata ay napalingon. Ang mga bulungan ay tila isang hanging mabilis na kumalat. Doon, nakatayo si Colleen Navarro. Hindi na siya ang babaeng lulutang-lutang ang isip o ang asawang sugatan. Nakasuot siya ng isang makinang at pulang bestida, isang kulay na sumasagisag sa buhay, sa tapang at sa dugong dumanak para sa katarungan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mukha ay kasing tigas ng diamante. The Queen is back, bulong ng isa sa mga empleyado na matagal nang naghihintay ng pagbabago. Dahan-dahang naglakad si Colleen patungo sa entablado. Ang bawat pagtapak ng kanyang sapatos ay tila isang sampal sa mukha ni Victor na ngayoy uent-unting namumutla. Ang baso ng alak sa kamay ni Doña Remedios ay dahan-dahang nayuoy hanggang sa mabitiwan niya ito at mabasag sa sahig nang walang anumang pasabi. Masyado kayata naging mabilis sa paglilibing sa akin, Victor. Malamig na sabi ni Colleen nang makarating siya sa harap ng podium. Kinuha niya ang mikropono mula sa nanginginig na kamay ng asawa. Kinuha ni Colleen ang badge ng pulis mula sa kanyang bulsa at itinaas ito sa harap ng lahat. Ang kislap ng bakal ay tila nagbigay ng liwanag sa madilim na katotohanan. Hindi ako narito bilang isang byuda. Narito ako bilang isang saksi, bilang isang anak, at bilang isang opisyal ng batas na maglalantad sa tunay na halimaw sa likod ng kumpanyang ito. Pahayag ni Colleen, ang kanyang boses ay buo at makapangyarihan. Nagawa ni Victor na bawiin ang kanyang boses, bagamat halata ang panginginig nito. Isang mapang-uyam na tawa ang kanyang pinakawalan upang itago ang kanyang takot. Colleen! Love, hindi ko alam kung paano ka nabuhay, pero mukhang hindi ka pa rin magaling. Isang baliw na babaeng nakasuot ng pula? Sino ang maniniwala sa iyo? Uyam ni Victor. Sinusubukang makuha muli ang simpatiya ng mga tao. Wala kang ebidensya. Wala kang kahit ano, kundi ang iyong mga guni-guni. Tumingin si Colleen nang diretso sa mga mata ni Victor. Isang tingin na puno ng pait at tagumpay. Ebidensya ba ang gusto mo, Victor? Tingnan mo ang likod mo. Sa malaking screen sa likuran ni Victor, kung saan dapat ay ipapalabas ang video ng alaala ng kanyang ama, ay biglang lumitaw ang isang madilim na footage. Ang puso ni Victor ay tila tumigil sa pagtibok nang makita niya ang kanyang sariling mukha at marinig ang kanyang sariling boses sa loob ng bodega. Habang inuutusan ng kanyang mga tauhan na sunugin ang Batch 104-Z. Hindi sapat ang apoy para itago ang baho ng inyong konsensya, Victor. Ang bawat abo na ikinalat niyo sa bodega ay naging mga saksi na ngayon ay sumisigaw ng katarungan. Ang boses ni Colleen ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, tila isang trumpeta ng paghuhukom na nagpatahimik sa daan-daang bisita. Ang bawat tao sa loob ng silid ay nakatingin sa malaking screen kung saan ang mukha ni Victor ay kitang-kita. Ang kanyang mga labi ay gumagalaw sa video habang inamin ang pagpatay sa ama ni Colleen at ang pananadya sa lason ng batch. 104. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang kabaong bago ito pinalitan ng mga bulungan ng pagkamuhi at gulat. Sa entablado, ang mukha ni Victor ay naging kulay abo. Ang pawis ay dumadaloy sa kanyang noo at ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa screen at sa kanyang asawa. Nararamdaman ni Colleen ang isang kakaibang ginhawa sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na tila unti-unting tinatanggal ang mga tinik
na matagal nang nakabaon sa kanyang puso. Ang kanyang internal crumbling ay hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa halo-halong emosyon ng tagumpay at matinding pangungulila. Peke ang video na yan, isang manipulasyon ng isang babaeng baliw. Sigaw ni Doña Remedios mula sa kanyang upuan. Tumayo ang matanda, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit habang itinuturo si Colleen. Huwag kayong maniniwala sa kanya. Ginagawa niya ito dahil hindi niya matanggap ang pagkawala ng kanyang anak. Victor, tawagin mo ang security. Ilabas ang babaeng ito. Ngunit bago pa man makagalaw ang mga gwardiya, ang malalaking pintuan ng bulwagan ay muling bumukas. Sa pagkakataong ito, hindi isang tao ang pumasok, kundi isang hukbo ng mga nagdadalamhati. Pumasok si Alona, kasunod si Aling Martha, at ang iba pang mga ina mula sa komunidad. Hawak nila ang mga malalaking larawan ng kanilang mga anak na pumanaw, mga batang biktima ng kasakiman ng kumpanya. Ang bawat hakbang nila ay may kasamang tunog ng pagkaladkad ng kanilang mga tsinelas sa mamahaling sahig. Isang tunog na mas makapangyarihan kaysa sa anumang talumpati. Ito ang ebidensya namin, Doña Remedios. Sigaw ni Aling Martha. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Ang mga buhay na kinuha niyo para sa inyong mga alahas at mansyon. Hindi kami mga guni-guni. Kami ang katotohanang pilit ninyong ibinaon sa lupa. Ang namayani nang lumapit si Colleen kay Aling Martha at hinawakan ang kamay nito. Sa harap ng lahat, nagyakap ang dalawang ina. Ang isa ay mayaman at ang isa ay mahirap. Ngunit kapwa pinag-isa ng parehong dusa. Ang imaheng ito ay tila isang mitya na nagpasabog sa damdamin ng mga tao sa loob ng hall. Ang mga flash ng kamera ng media ay walang tigil sa pagputok. Kinukuha ang bawat anggulo ng kahihiyan ni na Victor. Hindi lang yan. Patuloy ni Colleen habang inilalabas ang voice recorder ni Mang Nestor. Nandito rin ang boses ng taong tinatawag mong Chairman Victor, ang taong kasabwat nyo sa pag-uutos na iligpit ang aking ama. Gusto nyo bang marinig kung paano nyo pinagtawanan ang kamatayan ng isang matapat na tao? Napaatras si Victor hanggang sa dulo ng podium. Ang kanyang mundo ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Ang lahat ng kapangyarihan, ang lahat ng pera, at ang lahat ng kasinungalingan ay naglaho na parang bula. Tumingin siya kay Doña Remedios, naghahanap ng kaligtasan, ngunit ang kanyang ina ay nakayuko na rin, pilit na itinatago ang mukha sa mga lente ng kamera. Pumasok si Enzo kasama ang mga opisyal ng National Bureau of Investigation. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa sahig ay tila isang marcha ng katarungan. Lumapit si Enzo kay Victor at inilabas ang mga posas. Ang kislap ng bakal ay tila naging huling tuldok sa kwento ng panlilinlang ni Victor. Victor Navarro, inaaresto ka sa kasong murder, estafa, at multiple counts of homicide related to food poisoning. Deklarasyon ni Enzo, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, habang dinadala si Victor palabas, lumingon siya kay Colleen nang may isang kakaibang nangiti, isang nangiting puno ng lason. Akala mo ba ay tapos na ito, Colleen? Akala mo ba ay ikaw ang nanalo? Bulong ni Victor habang dumadaan sa tabi ng asawa. Hindi mo pa kilala ang chairman. Sa sandaling pumasok ako sa kulungan, sisiguraduhin niyang susunod ka sa tatay mo. Hindi mo alam kung anong kinuha mo sa kanya. Napatigil si Colleen. Ang kaba sa kanyang dibdib ay muling nagbalik. Sino ang misteryosong chairman na ito na tila mas kinakatakutan ni Victor kaysa sa rehas ng bilangguan? Habang pinapanood niya ang pag-alis ng mga pulis, isang itim na sobre ang iniwan ng isang hindi kilalang lalaki sa ibabaw ng podium kung saan siya nakatayo. Dahan-dahan itong binuksan ni Colleen. Sa loob nito ay may isang litrato. Isang litrato niya habang natutulog sa loob ng ligtas na bahay ni Enzo na may nakasulat na pulang tinta sa ibaba. Ang paghuhukom ay hindi natatapos sa isang gabi. Hindi niyo ako pwedeng hawakan. Alam niyo ba kung sino ang kinakausap niyo?
Ako ang nagpapatakbo sa ekonomiya ng lugar na ito. Mga wala kayong utang na loob. Ang boses ni Doña Remedios ay pumiyok sa sobrang taas ng tono habang pilit siyang nagpupumiglas sa pagkakahawak ng mga pulis. Ang kanyang mamahaling perlas sa leeg ay nalaslas at nagkalat sa sahig, tila mga butil ng luha na hindi niya kailanman iniyak para sa mga biktima ng kanyang kasakiman. Sa kabilang bahagi ng bulwagan, si Victor ay nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay nakakandado na sa likuran ng malamig na bakal ng posas. Ang bawat hakbang nila palabas ng gusali ay sinasabayan ng mga hiyaw ng galit mula sa mga biktima at ang nakakasilaw na liwanag ng mga kamera ng media. Sa gitna ng kaguluhang ito, nakatayo si Colleen, tinitingnan ang pagguho ng imperyong itinayo sa kasinungalingan. Nararamdaman niya ang isang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Hindi ito ang bigat ng dusa, kundi ang bigat ng isang katarungang sa wakas ay nahanap na ang kanyang tahanan. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, may isang kirot na hindi mawawala. Ang katotohanan kahit gaano karaming tao ang mabilanggo, hindi na nito maibabalik ang init ng yakap ng kanyang ama at ang halimuyak ng kanyang anak. Victor, sabihin mo sa kanila na wala akong kinalaman dito. Victor! Sigaw ni Monica. Ang kanyang mga labi ay nanginginig sa takot habang pilit siyang inilalayo ng mga opisyal. Ngunit hindi siya nilingon ni Victor. Sa sandaling ito ng kabiguan, ang pag-ibig na ipinagmalaki nila ay naglaho na parang usok. Pinili ni Monica na iligtas ang sarili at nagsimulang sumigaw ng mga impormasyon laban kay Victor. Umaasang mababawasan ang kanyang sentensya. Ang pagtataksil na ginawa nila kay Colleen ay ngayon ay ginagawa na nila sa isa't isa. Nang makarating sila sa labas ng mansyon upang isagawa ang pag-sequestrate sa mga ari-arian, nakita ni Colleen si Doña Remedios na nakatitig sa malaking pintuan ng kanilang bahay. Ang matanda ay tila biglang tumanda ng 10 taon. Ang kanyang tuwid na tayo ay bumaluktot at ang kanyang mga mata ay puno ng hiya at kawalan ng pag-asa. Pinanood ni Remedios kung paano bitbitin ng mga tauhan ng gobyerno ang mga mamahaling painting at muebles na itinuring niyang simbolo ng kanyang pagkatao. Ang naganap ng lumapit si Colleen sa isang kahon na ilalabas na sana mula sa mansyon. Sa loob nito, nakita niya ang isang lumang sapatos ng sanggol, ang sapatos ng kanyang anak, na itinago pala ni Victor sa isang madilim na sulok ng kanyang opisina. Kinuha ito ni Colleen at mahigpit na niyakap sa kanyang pisngi. Sa gitna ng karangyaan ng mansyong ito, na ngayoy kinukuha na, ang tanging bagay na may halaga para sa kanya ay ang munting sapatos na ito. Ang mansyong ito ay hindi na palasyo, kundi isang malaking nicho ng mga pangarap na kailanman ay hindi natupad. Colleen, parang awa mo na. Huwag mo kaming pabayaan sa ganitong paraan. Bulong ni Doña Remedios nang makalapit siya sa minugang babae. Ang kanyang boses ay wala na ang dating talas. Pamilya pa rin tayo, di ba? Utang na loob. Iha, itigil mo na ito. Tumingin si Colleen sa matanda nang may halong habag at paninindigan. Ang pamilya ay hindi naglalaso ng sariling dugo, Mama. Ang utang na loob ko ay tapos na nung hinayaan niyo akong ituring na baliw habang pinapatay niyo ang aking ama. Ngayon, ang batas na ang magdedesisyon para sa inyo. Habang isinasakay sina Victor at Remedios sa magkaibang sasakyan ng pulis, napansin ni Colleen ang isang itim na kotse na nakaparada sa di kalayuan. Ang salamin nito ay madilim, ngunit nararamdaman niya na may nakatitig sa kanya mula sa loob. Naalala niya ang banta ni Victor tungkol sa chairman. Biglang tumunog ang cellphone o ni Colleen, isang unregistered number. Nang sagutin niya ito, walang nagsasalita sa kabilang linya. Tanging ang tunog lamang ng isang marahan at tila nakakalokong pagpalakpak. Pagkatapos ng ilang segundo, isang boses ng isang matandang lalaki ang narinig. Malamig at puno ng kapangyarihan. Magaling, Lieutenant Navarro?
Nagawa mong linisin ang mga basura sa paligid ko. Ngunit huwag mong iisipin na tapos na ang laro. Ang kinuha mo sa akin ay hindi lang pera, kundi ang aking anak na si Victor. At sa mundo nating ito, ang utang na dugo ay dugo rin ng kabayaran. Namatay ang tawag. Ang puso ni Colleen ay tila tumigil sa pagtibok. Si Victor. Ang chairman ay ang tunay na ama ni Victor na matagal nang inakalang patay. Ang misteryong ito ay tila isang malaking galamay na muling humihila kay Colleen pabalik sa kadiliman. Sa sandaling akala niya ay malaya na siya. Sino ang tunay na chairman at ano ang koneksyon ng nakaraan ng kanyang ama sa lalaking ito na ngayon nagbabanta sa kanyang bagong simula? Ang katahimikan ay hindi pala laging nakakabingi, kundi isang malambing na kanta ng paglaya para sa pusong matagal nang nakakulong sa lason ng pait. Ang kaisipang ito ang nagbigay ng banayad ng ngiti sa mga labi ni Colleen habang pinagmamasdan niya ang malawak na tanawin mula sa bintana ng opisina ng kanyang ama. Wala na ang amoy ng alikabok at pagkabulok. Ngayon, ang silid ay punong-puno ng halimuyak ng mga sariwang puting rosas at ang amoy ng bagong timplang kape. Sa ibabaw ng mesa, hindi na mga dokumento ng panlilinlang ang nakalat, kundi mga tseke ng kompensasyon para sa mga pamilya ng batch 104 zid at ang mga plano para sa Navarro Hope Foundation. Isang marahang pagkatok ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Pumasok si Enzo. Hindi na suot ang kanyang uniforme, kundi isang simpleng polo shirt na nagpapatingkad sa kanyang pagiging kalmado. Lumapit siya kay Colleen at tumayo sa tabi nito. Iginagalang ang distansya, ngunit sapat na malapit upang maramdaman ang init ng presensya ng isa't isa. Tapos na ang lahat ng pirma, Colleen. Lahat ng biktima ay nakatanggap na ng tulong na nararapat sa kanila. Wika ni Enzo, ang kanyang boses ay tila isang malambot na kumot sa gitna ng malamig na gabi. At tungkol sa chairman, dahil sa huling ebidensyang nakalap natin, napilitan siyang lumabas ng bansa at ang kanyang mga ari-arian ay kasalukuyan ng iniimbestigahan. Malayo na siya sa'yo. Ligtas ka na. Nararamdaman ni Colleen ang isang matinding pagbuga ng hininga. Tila ba ang isang mabigat na semento sa kanyang dibdib ay tuluyan ng nadurog at tinangay ng hangin. Tumingin siya kay Enzo. Hinawakan ni Enzo ang kanyang kamay. Isang mahigpit, ngunit magalang na pagkakahawak. Dahan-dahang inayos ni Enzo ang isang hibla ng buhok ni Colleen na tumakip sa kanyang mata. Ang haplos na yon ay hindi katulad ng kay Victor. Ito ay walang halong pagmamay-ari, kundi puno ng dalisay na proteksyon at pag-asa. Salamat, Enzo. Kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon ay nakikipag-usap pa rin ako sa mga anino sa loob ng mansyong yon. Mahinang sagot ni Colleen. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, hindi dahil sa luha ng sakit, kundi dahil sa liwanag ng bagong simula. Bago matapos ang araw, nagtungo si Colleen sa sementeryo. Sa pagkakataong ito, hindi na madilim at hindi na siya nagtatago. Ang sikat ng araw ay tila isang gintong yakap sa kanyang balikat. Inilapag niya ang mga bulaklak sa puntod ng kanyang ama at sa maliit na nicho ng kanyang anak. Wala na ang galit na dati ay nagpapabilis sa kanyang tibok ng puso. Ang tanging natira ay ang kapayapaan. Kinuha niya ang kanyang puting bandana, ang bandanang suot-suot niya noong mga panahong nagluluksa siya at nagpapanggap na walang katinuan. Isang malakas na ihip ng hangin ang dumaan, tila ba sumasabay sa kanyang huling paalam sa nakaraan. Hinayaan ni Colleen na malipad ng hangin ang bandana mula sa kanyang mga daliri. Pinanood niya itong pumailan lang sa itaas, sumasayaw sa hangin, hanggang sa maglaho ito sa asul na langit. Malaya na ako, Papa. Malaya ka na rin, anak. Bulong ni Colleen habang pinapakiramdaman ang bawat pagtibok ng kanyang puso. Isang tibok na hindi na dinidikta ng takot, kundi ng pagmamahal sa sarili at sa buhay na muli niyang binubuo. Tumalikod siya at nakita si Enzo na naghihintay sa kanya malapit sa sasakyan.
Sa pagitan ng mga damo at mga puting krus, naglakad si Colleen ng may taas noo. Ang bawat hakbang niya ay hindi na pagtakas, kundi isang martsa patungo sa isang kinabukasang siya na ang sumusulat. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalakad, naramdaman niya ang isang bahagyang panginginig ng kanyang bulsa. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang pumasok sa kanyang telepono. Isang litrato ng malayo at tahimik na dalampasigan at isang maikling pangungusap sa ilalim nito. Ang dagat ay laging nagbabalik ng mga bagay na inakala nating nawala na. Napatigil si Colleen sa tapat ng sasakyan. Tumingin siya sa malayo, sa direksyon kung saan lumipad ang kanyang bandana. Ang misteryo ay tila hindi pa tuluyang natatapos. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nanginginig. Isang matapang na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang binubura niya ang mensahe. Hihintayin ko ang alon. Bulong niya sa sarili bago tuluyang sumakay sa sasakyan at iwanan ang katahimikan ng mga patay para sa ingay ng mga buhay. Lumipas ang mga buwan na tila isang dahan-dahang agos ng malinis na tubig na unting tumatangay sa mga huling bakas ng putik sa buhay ni Colleen. Sa loob ng isang silid na rehas na bakal ang tanging tanawin, si Victor at Doña Remedios ay naiwang nabubulok sa kanilang sariling pagsisisi. Ang dating makapangyarihang matanda ay wala na ang marangyang alahas at ang kanyang mga kamay na dati ay mapangapi ay nanginginig na ngayon sa bawat paghawak sa malamig na pinggan ng bilangguan. Si Victor naman, sa bawat gabi ng kanyang pag-iisa, ay minumulto ng mga alaala ng anak na ipinagpalit niya sa pera. Ang kanilang parusa ay hindi lamang ang pagkawala ng kalayaan, kundi ang katotohanang kinalimutan na sila ng mundong dati ay pilit nilang ninais na pagharian. Isang hapon, habang ang sikat ng araw ay unti-unting nagiging kulay kahel sa dalampasigan ng Batangas, nakatayo si Colleen sa harap ng isang maliit at makulay na gusali. Ito ang Bahay Pag-asa, ang sentro ng Navarro Foundation para sa mga batang biktima ng kapabayaan at maling sistema. Naririnig niya ang mga tawanan ng mga bata, mga tunog na dati ay tila isang masakit na paalala ng kanyang kawalan. Ngunit ngayon ay nagsisilbing musika ng kanyang paghilom. Dito, sa bawat ngiti ng isang batang natulungan, nararamdaman ni Colleen na ang kanyang anak ay patuloy na nabubuhay. Lumapit si Enzo sa kanya, may hawak na 2 baso ng malamig na juice. Iniisip mo pa rin ba sila? Mahinahong tanong ni Enzo. Ang kanyang boses ay puno ng pag-unawa. Huminga ng malalim si Colleen at tumingin sa malayo. Sa abot tanaw kung saan nagtatagpo ang langit at dagat. Pinatawad ko na ang aking sarili, Enzo. Pinatawad ko na ang aking puso sa sobrang pagtitiwala. At pinatawad ko na ang tadhana sa pagbibigay sa akin ng napakasakit na leksyon tungkol sa kanila. Ang katarungan na ang bahala. Hindi ko nahahayaang ang galit sa kanila ang magdikta kung paano ko gagawin ang bawat bukas ko. Ang nabuo ng dahan-dahang isandal ni Colleen ang kanyang ulo sa balikat ni Enzo. Walang mabilis na pangako, walang mabulaklak na salita. Tanging ang mainit na presensya ng isang taong nanatili sa gitna ng unos ang sapat na para sa kanya. Ang pag-ibig para kay Colleen ay hindi na isang mabilis na tibok ng puso na nakakabulag, kundi isang tahimik at matatag na suporta na nagtuturo sa kanya kung paano muling tumayo. Ang chairman na dating nagbanta ay nanatiling isang anino sa malayo, isang panganib na alam ni Colleen na darating balang araw, ngunit hindi na siya natatakot. Ang takot ay para lamang sa mga may itinatago, at para kay Colleen, ang katotohanan ay naisulat na sa ilalim ng liwanag. Hawak niya ang kanyang badge na ngayoy nakatago sa kanyang bag, isang paalala na siya ay mananatiling tagapagtanggol ng mga mahihina, anuman ang mangyari. Sa huling sandali ng paglubog ng araw, naramdaman ni Colleen ang isang banayad na ihip ng hangin sa kanyang pisngi, tila isang haplos ng isang maliit na kamay. Ngumiti siya at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa wakas,
Ang gabi ay hindi na punong-puno ng mga bulong ng kataksilan at takot. Ang bawat pagpikit niya ngayon ay may kasamang pag-asa na sa bawat pagsikat ng araw, may bagong pagkakataon upang magmahal at mabuhay ng may dangal. Ang katarungan ay hindi lamang ang pagpapakulong sa masama, kundi ang pagpapalaya sa mabuti mula sa kulungan ng sariling pait. At sa sandaling iyon, sa gitna ng huni ng mga alon at tawanan ng mga bata, nahanap ni Colleen ang kanyang pinakamalaking tagumpay, ang kapayapaan ng isang pusong muling natutong tumibok para sa sarili at para sa iba.